Well, yung mga nakakakilala sa atin, alam na nagkasama tayo sa Shake, Rattle, and Roll. Oo. That was 1997. Yun nga. Pinag-uusapan natin 97. kanina. So, 13 years old ka, 18 years old ako. Oo. Kasama natin si Matet. Oo. Tapos doon tayo sa ano to? Yung, Laguna. oo, Laguna Sa yung... Pagsanghan. Hindi. Ay, Ano? Tulay. Sa may... May Tulay. Ang title kasi ang Tulay. Oo, pero doon tayo nag-shoot sa ano. Dagat. Ilog. Ano yung pinuntahan natin na ano? Sa may Laguna na... Hindi. Nangabayo pa tayo nun eh. Kaliraya. Kaliraya. Oo, nangabayo pa tayo sa Kaliraya nun. Okay. Oo. Tapos ang sasakit ng mga pata natin kasi... Pero hindi niya na po tatanungin. Natuto ako mag-tong eats. Dahil kay Aiza, siya nagturo sa akin mag-tong eats. Kasi pa nag-aantay kami sa shooting. Yun. Pero ikaw rin nagturo kasi sa akin mga ilang chords, guitar. Oo, naalala ko. Tinuturoan pa kita na ng gitara. Kunwari, sa 3 chords, makakabuo ka na ng mga Ilang kanta. Paulit-ulit. At hindi ko makakalimutan talaga yung Living on a Jet Plane. Yun yung unang tinuro mo sa akin. Kasi tatlong chords yan eh. Anong chords ngayon? A? Parang DGA. DGA. Ayun. I'm living. Talagang di ko nakalimutan yun, in fairness. Living on a Jet Plane. Yun yung una kong natutunan sa guitar. Kay Ice. Okay. After ng Shake, Rattle, and Roll, hindi na tayo gumawa, no? Hindi na tayo gumawa. Oo. Hindi na tayo gumawa ng pelikula. Pero we remain friends. Yeah, nag-hangout pa tayo nun eh. Kasi may mga common friends Kasi tayo. we have common friends. Yeah. Tapos, lumalabas kami. Yun nga, nagkaliraya nga tayo. Hindi, pero dahil sa shooting yun, tapos di ba kinagat ka pa ng higad? Grabe yung memory mo! Hindi ko kasi makakalimutan yung kating-kating. Hindi higad! Higad! Hindi, sandali, hindi higad. Linta. Linta. Oo, linta. Linta. Linta pa talaga. Kasi nag-shoot kami sa ilog. Oo, grabe. Nilubog kami sa ilog. Hindi kasi yung pelikula natin, di ba madaling araw, nasa tubig tayo. My gosh. Wala pa kasing Eddie Garcia noon. Oo. So ano yung mga 7 a.m., 6 a.m. to the following day na tanghali. Grabe. Oo. Si Matet kasama namin noon. Nagsushooting tayo ng gabi sa sementeryo. Oo, tama. At si Tom Tos. Si Tom Tos, siya yung multo. Siya yung multo. Maliit pa si Tom Tos noon. Sino pa ba mga kasama natin doon? Yun ang natatandaan ko eh. Yung director natin, si Direk Frank. Oo. Kamusta si Direk Frank? Nagkita na kayo? Nagkita kami every once in a while. Yeah. Medyo we're kind of running in the same circle now. Kasi he's basically parang with NCCA, I think. So, Okay. Yeah. Oo, doon siya busy. oo. Oo. Hindi ko na siya nakikita. Okay. Ilang shake, rattle, and roll ba nagawa mo? Nakadalawa ako. Nakadalawa Yung ka? atin, pangalawa yun. Pangalawa mo Pangalawa yun? ko Yung yun. first mo? Yung una ko, ang Kapitbahay yung title. With? Si Ate Mane yata yung kasama ko rin. Oo. Tsaka si Ate Janice. Okay. Grabe, no? Nakailang, shake, rattle, and roll. Mm-mm. Siyempre, alam ng lahat, na-discover ka sa Itbulaga, sa Little Miss Philippines, diba? At the age of 3. Yeah. No? Mm-mm. Tapos ano ba yung pinaka-first film? Wake Up Little Sushi. Wake Up. Pero yun, no? Title role ka na doon, no? Mm-mm. Grabe ka, nabida ka kaagad. Kasi yung I think yun yung time na, syempre, pumotok kasi talaga Yes, because of oo. Itbulaga, di ba? Oo. So, ayun. Tapos, sunod-sunod Sayang nga, na hindi yan, ako eh. nakadaan ng sexy route eh. Sayang. Gusto ko pa naman. Para namang, sana tinry mo, no? I know, right? Sana tinry mo, di Diba? ba? Sayang eh. Oo, nag-regal ka pa naman. May mga kamison si Mother. Diba? Sayang. Oo. Ice And and the speaking Magic of Mother, Kamison. nako, kaya nga, rest in peace. Yes. Marami tayong ginawang film. Pero yun, yung Wake Up Little Susie, regal yun. Regal. Actually, almost all of my films. Regal. Especially yung mga naunang pelikula ko. Okay. Sila talaga. Nakailang films ka? Nabibilang mo pa? Oh, so, almost 50. 50? Almost. Kasi 38 ka na 38 years ka na 37. 37 ka na. Kailan ka mag-anniversary sa Actually, this showbiz? month. This month. August ako August. Oh. Mga ganun. Okay, so 38 na.
No, 37. 37 this month. Sa 37 na yon, ako sa daming ginawa mong films, like 50, anong pinaka-favorite mo? Kasi syempre kahit pa paano meron tayong favorite, di ba? Favorite Yung top ko? 1 Oh, mo, no, top meron 2. ako. Top 1 ko, nagsishare sa top 1 si Aswang at saka si, Okay Ka Fairy Ko Part 2. Oh, yung Okay Ka Fairy. Bakit wala ka sa part 1? Hindi, nandun. Pero mas trip ko yung Part 2. Mas trip mo yung part 2. Yung Aswang, ano role mo doon? Ako yung, Ito ba yung kay Jean? Jean Garcia? Hindi. Sino Si yung Alma Aswang? Moreno, Aswang namin. Alma Moreno. So, Peke Galiaga, Lori Reyes film. Oh. And, mahilig kasi ako sa mga pelikula na na parang may sense of adventure. Parang Okay. ganun. So, when we did the shoot, talagang, sa kami nun sa Villa Escudero kami nun I think I was 9 or 10. Grabe, classic ang Villa Escudero. Diba? Ang daming mga ganap dyan. Okay. So, parang, ang saya lang kasi yung role ko, ako yung anak, anak ako ng na-murder na mother. Kaya we had to go to this town na nandun yung aswang. Parang gano'n. So, ako yung pumatay dun sa aswang. Parang gano'n. Ikaw yung humahunting. Hindi, parang napagtripan kasi ako ng aswang So, kaming dalawa ni Ate Manilyn, kami yung nilabanan namin yung aswang. So, gusto ko yung mga ganyan. Tapos, syempre, nung isa pa, yung Okay Ka Fairy Ko Part 2 naman, yung Part 1 kasi, nakahiga lang ako sa kama. Ako yung may sakit. Sa Part 2, kasama ako dun sa adventure. So, we had to go to different places. Nagpagsanhan kami, tumawid kami ng river. Trip na trip ko yung mga ganyan. So, kaya gusto ko yung mga, yun yung mga hindi ko malilimutang films. Sa bagay, kasi hindi mo naman gagawin yun in real life, di ba? So, parang ito talaga yung rurok na, wow, I'm really playing a character and it's so fun. Alam mo yun? Oo. Pero in real life, anong adventure ang nagawa mo? Like, do you hike? Ako, I hike. I used to. Oo. Ngayon, I'm really lazy. Tapos, whatever, ano pa yung mga na-try mo? I used to hike. Mahilig ako mag-caving. Caving, yeah. Oo. I dive. As in free diving Not or free dive. Scuba. Scuba, okay. Scuba. Yun. Gano'ng kadalas yung dive? Before, madalas talaga. Like every month. Pero mas madalas ako nun sa Cebu. Sa Cebu. Kasi nandun yung mga dive buddies ko. So, ako hindi pa ako nakapunta ng Oslo. So, I'm sure nakapunta ka na. Nakapag-dive ako sa Oslo. Medyo malakas ang current sa Oslo. Ang go-to place ko noon was Moalboal. Ayun, hindi pa ako nakapunta doon. Maganda yung Moalboal. Kasi yung Moalboal, siya So, ito si Cebu, di ba? Moalboal, tapos may straight, Tanyon Strait ang tawag doon. And right across is, Dumaguete. Oo. Talaga? Yeah. So, itong strait na to, imaginein mo, para siyang EDSA ng mga isda. So, talaga... ito yung nakikita mo sa social media na meron pang paikot na isda, ganun? Yes. Parang So, na-experience ko yun, yung sardine run. Yung sardines. Yeah. So, sa dulo nitong, so imagine, ito yung strait, di ba? Si Cebu, ito si Moalboal, ito si, si Dumaguete, si Tanyon Strait. Sa dulo nito, may island called Pescador Island. Okay. So, itong si Pescador Island, mga mid-2000s. Ano yan? Para siyang saluhan siya. Okay. So, imagine mo, lahat ng dumadaan dito, nasasalo nun. So, nung island din. Kaya ang dami mo talagang stuff na pwedeng makita. Ang daming fish mo na pwedeng makita. Ang daming iba-ibang marine life. Pero kailangan mo magpa-certify na advanced. Kasi medyo, medyo advanced dive na yung So, magpa-certify ako, ganyan. So, ang sarap lang kasi talagang na-feel ko yung sardine run. Lakas maka-National Geographic moment. Totoo yung, sa sobrang daming sardines, kapag wala kang flashlight at pumasok ka sa tubig, ang dilim. So, pag ginano mo sila, makikita mo, so may ilaw kong ganyan, so makikita mo, totoo yun, parang pag nag-swim sila, parang silk na. Talaga? So, ay, grabe. Ang ganda. Grabe. Kaya pala pero kailangan magpa-certify ka. Of course, kasi syempre may mga drills, may mga, you have to train. Kasi syempre, hindi naman biro yung underwater, di ba? Sinasabi nga nila, ilang feet pa lang, nag-iiba na yung pressure. Paano yung ibang na parang nagpi-picture taking lang? Wala namang background. Well,
normally, May guide. may guide, pero hindi ka pwedeng, Gano'n ba kalalim yun? ako, nakababa na ako sa more than 100 feet eh. Yung sa yung may sardines na Ay, hindi, yun mababaw lang. Oo, mababaw Kasi as in lang. talagang, kunyari, nasa bangka ka, silipin mo lang ng flashlight, ando na sila, makikita mo talaga. Okay. Oo. Pero if you really wanna go down and Nandun sila lahat. kailangan trained ka. Hindi pwedeng wala. Kasi Okay. when you're underwater, syempre, medyo, di ba, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari dyan eh. Yes. Diba? Of course, the Oo. pressure, the water, the pressures, Oo. malaki rin yun sa Oo. body mo. Mm-mm. And syempre, di ba, may times na normal yun eh, malalagyan ng tubig yung loob ng goggles Yeah. mo. So, pag hindi ka nag-train, pwede ka mag-panic. And that's the worst totoo. thing that could happen Yeah. when you're underwater, yung magpa-panic ka. So, that's why, parang kailangan, magsisimula ka sa open water, tapos mag-a-advance ka, ano yan eh, pataas ang pataas yung certification. Ako hindi ako umabot sa advance. Pero nag-train naman ako kay Jess Lapid kasi for the nag-open water ka. Jezebel. Mm-mm. Oo. Pero hindi pa ako yung sobrang super duper lalim. Sarap. Ako, for me, it's, ano siya, Therapeutic. napaka-therapeutic na. It's so calm, alam mo yun? Like, Mm-mm. especially if like you see the really amazing Yeah. fish na nandun. Like ako, when I was training sa Moalboal, di ba, people normally go to Oslo to see to see the whale sharks. Ito, training ko, first day of training ko, pagbaba akong gano'n sa dagat, kita kong gano'n, parang medyo malayo. So, parapit na gano'n. So, biglang, whale shark. Nag-iisa lang. So, alam mo, sabi ko, wow, alam mo yung mga gano'n ka-amazing na Talaga? experience. Tapos ako hanggang ngayon, every time magda-dive ako, every time I see sea turtles. May picture ka nung Siyempre, dapat may souvenir ka. Nung time na yon. May mga photos ako, May kuha mga ng mga photos. ibang friends. Oo. Kasi, syempre, hirap ako mag-selfie. Oo. May mga underwater cam naman ngayon. Yeah. Kailan yung last dive mo? Siguro may mga a year and a half ago na. Okay. Mm-mm. Ang sarap, no? Na balikan yung mga dati mong ginagawa, di ba? Oo, nung panahon may energy ka pa. Ngayon kasi parang ang sarap na lang matulog. Ngayon ba, wala ka ng energy? Wala na. Parang 40 pa lang ako, pero feeling ko katawan ko 70 na. Grabe ka naman. Seriously, like, honestly, sabi ko nga, tatayo lang ako kapag bayad ako. Ando na ako. Kung meron kang energy, ano Ah. pa yung mga gusto mong i-try? Well, Na ako, activities. pangarap ko talaga magmotor. Hindi ka pa nagmomotor? Eh, O nakatry ka once? nakatry ako. Alika, sabay tayo. Sabay tayo. Hindi, gusto ko talaga. Kasi pangarap ko yan, bata pa lang ako, Oo. college pa lang ako. Gusto ko na yan. Aso, Oh. syempre, nung bata, ayaw ng nanay ko. Ngayon naman may asawa na ako, ayaw ng asawa ko. Wala. Isama mo. Diba? So, pero yun, pangarap ko talaga yun. Na, may may nag-train Oo, naman, diba? actually, sinubukan ko Nag-inquire ka one na? time. Nag-school ako one day. One Okay, day lang, hindi, okay. hindi siya full course. Oh. Sinubukan ko lang. Oh, how was it? How's the feeling? Ang sarap. Medyo syempre sa una nakakaparaning lang kasi ang liit-liit ko, di ba? Oh. Tapos yung bike, parang... Ang laki. Big bike Big eh. bike talaga. Harley. Oo. Di ba? So, pero, ang sarap lang na finally nangyari. Pero, sayang wala asawa ko dito, hindi ako makapagparinig. Pero sana maulit. Sige, Mamya, ulitin Ulitin ko. natin yun. Ulitin natin. Tapos, sabayan kita. I-vlog natin, no? I-vlog, di ba? Gusto ko talaga yan. Tapos, before, kasama ba kita nagpa-firing? Nag-fire ba tayo? Ako, Nagkalaban ba tayo ever? nag-firing. Alam ko nagpa-firing ka. Parang nag-firing yata tayo once. Yeah. I used to compete when I was younger, in high school. Oo. So, Nakakamiss din yung mga ganong activity eh. Yung hindi mo the usual ginagawa. ngayon kasi parang sa sobrang daming bayarin, Oo. yung parang, bibili ko ng bala, pambayad ko na lang sa ganito. Mga Oo. ganyan. Ay, totoo. Diba? Kasi, grabe, bawat kibot mo may bayad eh, di ba? Lahat ng Oo, activities Dati kasi syempre, akala mo okay lang kasi hindi naman sa'yo. I mean, kahit sa akin nanggagaling, dahil ako yung may ibang tagabigay, alam mo yun. Oo. Pero ngayon, nanggagaling na sa bulsa ko, naiirita na ako. Parang lahat ng pwedeng libreng gawin, yun na lang yung gagawin ko. Kasi, kahit nga sa hiking, merong maliliit lang naman yung fee. May Ah. mga fee, may mga entrance fee. Okay lang yun. Oo, okay lang yun. Pero,
yung ibang activities, ang mamahal. Tsaka ang grabe rin sumakit yung katawan ko. So ako Oo. parang, nasiyahan nga ako. Ang sakit naman ng katawan ko pagkatapos. Like yung pag-gym na yan. Sinubukan ko yan eh. Paano ako ma-entice? Dapat pagkatas ng feeling, sarap, di ba? Hindi ito parang, hindi ko maangat to. Hindi ko maano yan. Wag na lang. Pag nakahiga ako at natutulog, wala akong sakit ng katawan. That's a sacrifice nga. Mawawala daw ang sakit pag sinundan mo. Hindi mo yata sinundan. Sinundutan ko yan ng mga 3 beses. Sinundutan ko. Ulitin natin yung pag mumotor. Oo. Tawa itsura. Hindi, kasi sabi ko, ano pa yung kung may energy ka, ano pa yung mga gusto mong itry na Pagmumotor. activities? Sabi ko, alika, try natin. So ito, bumili kami ng ng Bike? mountain bike. Mountain bike? Bumili kami ng mountain bike. Talaga Kasi may ba? barkada kami na masugid magbike. Oo. So sabi ko So, kay nagbike Lisa. ka? So nagbili akong bike, kaming dalawa. Nagbike So kayo. binubuo namin. Nagbike kami mula sa bahay, papunta rin sa kakainan. Tapos uwi na. Tapos hindi na nagamit yung bike. Well, ako medyo nagagamit ko naman. Yung isa dyan, so far, wala pa ulit. At least nagamit pa rin. Hindi ko naman sinabing lumayo ako, sinabi ko lang nagamit. O di gamitin natin yung ulit yung mountain bike. Hindi, actually, sa totoo lang, nung bago kami mag-asawa ni Lisa, syempre na-excite ako. Kasi tamad talaga ako mag-exercise. Mahilig akong mag-games. Yan. Sabi ko nga, kung pwede lang magka-abs tong mga daliri ko, pwede na, di ba? Pero hindi eh. So ito, nung bago kami, mag-asawa kami, hala, may mga yan, ang sipag niya, nagpa-flamenco. May isa pang inaano eh. Planaforma. O kung ano man yun. Basta sabi ko, uy, okay to. Alam mo yun, syempre, di ba, ganun yan eh. Pag asawa mo, parang masipag sa ganyan. Oo, Ikaw rin, may entice maengganyo. ka. Oo. Para ako nakaengganyo. Wala, hindi na nag-exercise. Ikaw ang nakaengganyo sa kanya, hindi na BI ako. mag-exercise. Pero ngayon, happy ako na bumalik na siya. Oo. Like, nagja-jazz dance na siya uli. Oo, Yan. na-mention nga niya sa akin. Oo. So, happy ako na naggaganon siya. Mm-mm. Kasi, iba rin yung happiness niya pag nagagawa niya yung mga stuff na gusto niya. Oo. Siguro baka kailangan mo rin bumalik. Anong mabalikan ko? I mean, di ba nag-scuba ka? Tinatamad ka na mag-scuba. So, dati nag-hiking ka. Ay, tinatamad ka na rin mag-hiking. Sira na yung jacket, yung BCD ko. Kailangan ko na naman bumili. Magkano yun? Oo. Ano yung BCD? Yung, it's like the jacket that you put on yung para yung air, buoyancy control device. Okay. Di maghanap na lang tayong sponsor. Paano pag nakahanap tayo ng sponsor? Sisipagin ka na. Ay, nako. Kaya hopefully itong bike medyo magtuloy-tuloy kasi may kabarkada nga kami na So. Na nagbabike. Kasi usually ang mountain bike or yung nagbabike talaga, umaano sila, talagang long road Well, yun yung goal. Pero ako para sabi Pero ko kanto-kanto ka muna. Kanto-kanto muna. Hindi, unang binili ko yun, sabi ko, para naman, kasi malapit tayo opisina namin sa bahay. Oo. Sabi ko, Kesa magsasakyan. kesa magsasakyan, di ba? Oo. Pero sana sabi ko, at least, it's a start, alam mo yun, kahit na paano may exercise. Oo. Ito, gusto ko tanungin, kasi di ba, alam naman sa showbiz, ang daming bashers. Ikaw, talaga nakikita ko, hindi ka mapagpatol, no? Paano mo hinahandle? May time din ba na naiyak ka rin? Ay, hindi ako naiyak. Naasar, Naasar. nabwisit. Oo. Okay. Hindi ako naiyak. Oo. Um, Pag naasar ka, one day lang yan, tapos that's it, wala na? wala pang one day. Oras lang. Siguro I've learned. Kasi parang ever since bata naman ako, Oo. I mean, it's just worse now because it's everywhere. Yeah. Like before na dyaryo, di ba, ganyan. Pero, of course, I mean, I'll be a hypocrite if I say that hindi ako affected, Yes, right? oo. Pero, parang, I've learned kasi over the years, kasi I have depression, right? And I've learned over the years na ako pa rin yung may control kung saan ko ibibigay yung energy ko. True. So, ito ba, paglalaan ako ng enerhiya o wag na lang at ilaan ko sa
ibang bagay. Like sa pagtulog, gano'n, di ba? Oo nga, O, di parang matulog love lang mo ako. Ay, alam mo, H, ang sarap matulog. Grabe, as in, ang sarap. Tapos manonood ka lang ng TV. Oo naman, tas, masarap diba, talaga matulog, no? andun Lalo na na ako sa point pag ng buhay malamig ang ko. room. Tapos mapapamasahe ka. Oo. Yun, Oo. yan yung mga pleasures in life. Oo. Nahirapan ka ba maging vocal? Kailan mo ba inamin? Hindi ko naman matandaan eh. Nung una, Inamin mo ba on TV talaga? hindi, ang unang amin ko siyempre sa mga magulang ko. Kasi Oo. nahuli ako, di ba? Paano ka nahuli? Nahuli akong katabi sa kama. Pareho kami walang saplot. Saan to? Sa Cubao? Sa Cubao. Si Airpat ko nakahuli sa akin. Okay. So, syempre wala akong choice kundi umamin, di ba? Mm. Pero yung pag-out sa showbiz, it's more of like, I was interviewed, and then when they edited the interview, parang na-splice nila na pinagdikit-dikit yung mga clips as if I said yes na I'm lesbian. Talaga? Parang gano'n. So, well, nung una, I was really worried kasi ito yung time na pagdating ng panahon was just, parang kaka-release lang. So, syempre, at that time, early 2000, so, Oo. medyo syokot-bokot ka talaga, di ba? Oo, Iba naman nun eh. syokot-bokot, Iba naman oo. nun, iba ngayon eh. Oo. But, nung nakita ko yung, alam mo, yung response ng tao doon sa song na parang they didn't care about. Oo. I mean, some did. Pero most of the people parang just love the song too much to care about Parang the singer's sexuality. Nagkataon dahil sa sobrang ganda ng kanta, parang they don't care about your sexuality. Yes, na, no? parang gano'n. So parang sabi ko, okay, pwede naman pala. So doon ako na-empower, honestly, na I can be Sobrang who I am. hit talaga yung pagdating ng panahon Oo, mo grabe siya. Sobrang. Grabe yun. Sobra wild. And until now, I mean, Oo, until now, pag kinakanta imagine pa. mo, na-release yan 2001. More than 20 Oo, years. ginawa pang movie yan, di ba? Yeah, Ate Shawi. Si Ate Shawi, tas ni-revive niya. Sino bang partner ni Ate Shawi doon? Sino nga Si ba? Goma ba? Hindi ko matandaan. Oh, Parang, basta yun. oo. Tapos lalong umingay lalo kasi ginawang film. Yeah. Si Lucia Cuneta pa. Oo. Naka-platinum ka nun for sure. Quadruple. Wow! Quadruple platinum. Ang hirap na Queen. makakuha ng... Quintupol ba? Ano, Five ngayon kasi- times pala. 5 times platinum. 5 times. Quintupol, Buti na lang, di bumabaha sa Cubao. Oo. Hindi, nasa bahay ng nanay ko yung mga... Oo. Si mami yung mahilig maglalagay Kasi ng mga... kung sa Provident ka nakatira sa bahay namin, wala na. Ay, oo. Yung Ano na yan? platinum mo, nasama na sa undoy. Oo. Diba? So, nandun pa rin siya sa bahay ng mommy mo. Oo, pero lumipat na. Wala na yung Cubao. Wala na. Wala yung Cubao. So, sa condo, yun yung nakakapaskil sa mga wall niya. Oo. Ako kasi, hindi ako mahilig magpaskil ng awards. Oo. So, ang mami ko siya yan. Siya yung nag-archive ng mga kung ano-ano. Oo. Ayan. Ikaw, ayaw mo. Wala, I mean, hindi ko nga alam kung saan yung ibang award ko nakalagay. Talaga? Sana man lang kahit picture album mo. Meron Diba? si mama. O, imingin mo na lang sa kanya. Si Lisa, yan. Yung pagdating sa mga ganyan, Oo. mas alam nila kung saan nakalagay. Well, I guess gano'n naman yata pag mas babae yung nag-organize ng mga ganyan. Diba? Yung, anong masasabi mo? Mas gusto mo yung showbiz noon o showbiz ngayon? They're both good things Mm-mm. na pwede kong makuha from the generation noon and ngayon, and bad things din. So, I can't really compare. I mean, pareho lang sila for me. Oo. Anong mas passion mo? Mag-acting o, I'm sure, kumanta? Kasi, Iba yung pagkanta siguro talaga for eh. me. Kasi, yung pagkanta kasi it's very personal eh. Oo. Hindi kagaya ng, let's say, other like acting na, normally, ang daming elementong kailangang nandoon for you to, ito, pagkanta, kahit nasa banyo ko, kaya kong gawin. Oo. And I'd be able to express myself. Alam mo yun. And, I think at our age, mas, kasi bumabata na ka. Ako, binalikan ko nga ulit yung singing ko di ba? Kasi, buti, I'm happy. Kasi maganda boses mo eh. thank you. Ang sarap ng
It's one of my outlet eh. Sobrang hilig ko makinig ng music. Kasi pag may problema ako or kunwari may challenge na dumating sa life, sa music ko dinadaan eh. Para mailabas mo. Yeah. So, talagang music is ano talaga, a therapy for me. Iba siya. Yung acting kasi nakaka-drain. Yes. But for me, iba rin yung challenge na binibigay niya. Like, eto, I recently went back to acting because... The theater. Yeah, my wife and I, we did a play together. And it's my first time to really act with her. Alam mo yun, yung... And a first time na together dun sa theater. Kasi the last time we did something together was when I produced a play para mag-propose sa kanya. Oh, okay. After nun, wala na. Okay. Oh, that was 10 years, 11 years ago? Oh, 2014. Ako nag-propose sa kanya. So, yun yung last, imaginein mo. So, minsan, sa sobrang gusto nga namin mag-act nun together, kahit nasa Eastwood kami, nakatambay kami, gagawa kami ng eksena. Alam mo yun? Naalala mo yun? One time nasa kami, nung time na mag-iinuman pa kami, ganyan. Bigla na lang kaming mag-burst into a scene. Na kunyari, first time kami nagkakilala doon, ganyan. Mga ganun, mga hook-up scenes. Tapos, minsan nagbibilyar kami, sabihin ko, kaya kunyari, pinick up mo ko. Mga ganun. Okay. Yun. Pero ito yung first time na, alam mo yun, may director kami, may script kami, we're really playing roles, alam mo yun. And it felt so good because ang sarap if the person you're acting with is a very giving actor. Ilang hours yung choosing? Mga an hour 30. An hour and a half. That's just the two of us. Wow. Yeah. Walang ibang actors? Wala, kami lang. Really? Yeah. Kaya, ang laki talaga nung bagay na dependent ka dun sa energy rin na binibigay nung kabatuhan mo eh. Kasi, if you can't keep it tight and alam mo yun, the energy flowing, law yun. Okay, what's the summary of this choosing? So, choosing is about relationship. About these two people in a relationship, Mitch and Stella, na they're navigating, kumbaga, unknown territory kasi they're about to make decisions that would either keep them together or pwedeng magkahiwalay sila because of that decision. Okay. So parang, yun, that's basically what the show is about. So how's the feeling nung ginawa mo ulit? Of course, it's different kasi yung sa TV, harap ng camera, ito, in front of many people, audience, well, diba? sa totoo lang, when Liza broached the idea nga that, she wanted to do a play, medyo kinabahan ako kasi I've never done a non-musical play. Always na ginagawa ko, puro musicals. Musical to. Hindi siya musical. This is a non-musical. Okay, sorry. Non-musical. Okay. So lahat ng ginawa ko before, musical. So first time ko talaga arte na, alam mo yun, walang... Raw talaga na walang music. Alam mo yun, na talagang linyahan lang. Talagang, matagal ko naman ang gustong gawin, kasi I've never tried it, but siguro parang, sa sobrang tagal na rin hindi ko ginawa, parang iba yung kaba. But, well, that's the good thing when you're, in a safe environment, you're free to play, you're free to do, and free to be. And, yun yung nangyari. Sobrang na-enjoy namin. Ako sobrang na-enjoy ko kahit sobrang nakakapagod. Kasi I'm very introverted eh. Yeah. So, talagang every after show, sobrang sobrang drained talaga ako. Pero alam mo yung drained yung katawan mo, pero yung kaluluwa mo masaya. Oo. Okay. Eto naman, kailan mo na-realize na gusto mo mag-direct? Kailan mo na-discover na may eye ka sa directing? It started honestly when I started producing records, songs, diba? Albums. Kasi when you're an album producer, when you're a record producer, basically that's what you do. You set the direction of the basically yung mga ganyan. Parang, pati yung mga MTVs, diba? So parang na-feel ko noon na parang sabi ko, I enjoy not just the performance part of it, but everything about it. Yeah, yung behind. Parang ganun. So, back in 2016, kami ni Liza, nag-Mowel Fund kami noon. Okay. So, pareho kami, magkaklase kami noon. Kinokopyahan ko nga yan.
teacher's pet kasi yan eh. So, and sabi namin nun, ako, gusto ko talaga mag-direct, tsaka gusto kong mag-focus din ng cinematography. Oo. Kasi nagda-double din ako sa photography. Oo. Tapos si Liza naman, gusto niya producing and editing and writing. Sabi ko, pwede, sakto, bagay tayo. Alam mo? Hanggang sa, kaso hindi namin natuloy. So, nag-graduate namin yun. Nagkaroon kami ng parang short na sobrang na-enjoy namin yung process. Kaso hindi namin na push through kasi maingay ang chicharon. Sobrang hindi namin natuloy because nag-government kami. Okay, yeah, And then, yeah. Ilang years ba si Liza? Siya 6 years, ako a 6 year and a years. half lang. Ayaw kasi sa youth ka, di ba? But I resigned. Siya tinuloy-tuloy niya. And then, nung una, parang si Liza kasi sa office niya nun, may mga events talaga sila. Like, may mga awards nights. Yeah. Siyempre, alam mo sa industry natin may mga ganyan. So, yung isa, yung Pista ng Pelikulang Pilipino, yung parang awards night ni Pista ng Pelikulang Pilipino, wala siyang kinuhang director nun. Okay. Kasi, ewan ko, nagtitipid yata yung ahensya niya. Ha? Kaya nga, nagtitipid nga yung ahensya niyo. Pasasabi ko lang. So ako naman, parang sabi ko, baka chance ko to. Try ko lang. Kasi wala namang bayad eh. Diba? I mean, gusto ko lang ma-feel like what it feels like to ano. And then I enjoyed it. I enjoyed it so much. Like, kasi syempre, ang tagal ko ng performer. And normally, di ba, pag umakit ako na stage, singer lang ako. Yeah. Pero ito, yung parang, you can actually say what your vision is, how you're seeing it, na parang every song, every ganito. Tapos nakakapag-explore ka. Oh, ay, ang saya, sabi ko, hala, patay. So, di yun na, hanggang sa patuloy ako, and then, pag may show ako, pag may show kasi din ako, hindi ako mukhang director, normally, ako lang. Okay. Oo, kasi, nasa mind mo na rin yung gusto mong gawin eh, di ba? So, natuwa na ako, like, there were friends na who got me as, they're director dapat din. nga, tayo tapos hindi mo ako binalikan. Hindi naman. Kasi wala pa ako binibigay na presyo, hindi na ako binalikan. Oy, wala pa! Hindi, kasi naman sisingilin kita ng malaki. Hindi. Ewan ko sa'yo, H. Bakit? Meron pa naman next year. Gawa tayo, Valentine. Meron akong school ng Valentine. Ha? Nagalit na to. A-H. Hindi. Mag-conceptualize tayo, di ba, no, Liza? Marami pa yan. Marami. Kasi So, nga, yun. binalikan ko na, so yearly ko na gagawin. Good. Okay. Etong passion for drag naman, yung experience sa pagdidirect ng Drag Race, PH. Well, kumbaga yung hilig ko sa drag, it started because of our daughter. Siya yung una nagbanggit sa akin. Kasi akala ko talaga dati, Simon drag race. O, totoo eh, di ba? Oo nga, ako rin, nung diba? una. So, and even though I was seeing it already sa streaming mga sites, sabi ko, hindi ako talaga interested. Kasi, ang mga hilig ko talagang shows sa pinapanood, puro true crime eh. Yun ang hilig ko. True, okay. And then, because of my daughter, Dad, you have to watch this. Sabi ko, okay, sige. So, and then, I enjoyed it. And then, it became our family bonding. Alam mo yun, yung like kami all together. Okay. Yan. So, hanggang sa nahilig na, and then I became a fan. Alam mo yun, talagang mula season 1 noon hanggang ilang season na, lagi na ako nanonood. So, nakakatuwa lang when they brought the franchise here sa Philippines. The fans were, so we were tapped kasi parang siguro the production knew that fans kami. And, parang I was tapped for the first season. Pero first season lang ginawa ko. Yeah. I did the Untapped. But I'm happy na doon sa first season na yon, na nagkaroon namulaklak yon ng lifelong friends. And now, like, sila Precious, sila Brigading, sila Eva, sila Marina, alam mo yun, and everyone else. Marina Summers ba to? Oo. Ganda ng batch talaga na. Talagang. Okay, parang hindi ko alam kasi parang ginawa rin niya yung parang Manopo style gown ko. Parang may nagtag lang yata sa akin. Yeah. Oo, di ba yung kita yung crack ng Yes. butt? Yes. Oo, so may mga nagtag lang sa akin. Sa Facebook, Twitter, ganyan.
Kaya ko siya, nakilala. But they're very good. You should watch at least. I'll We have a I'll club. try to watch. It's Rampa. Itong Rampa. Yeah. Na-invite ako doon. Hindi lang ako Sila RS. nakapunta. The Rampa. Mm-mm. Oo. So, itong Rampa, we're co-owners kami ni Liza along with sila RS Francisco, sila Precious nga, si Vinyas and Brigading and other partners. And ito, may mga drag shows dito. Starting Wednesday hanggang Sunday. May enough representation na bang LGBTQ sa Plus? Tama ba? Yeah. May Plus pa sa Pinoy films? Meron na ba? Well, meron na. But siguro, when you say LGBTQIA+, kasi it's such a broad spectrum. Yes. Na marami talagang kwentong hindi pa natatouch. But kung meron na. But there are still more stories that are untapped. And I think if itong mga kwento na to ay mailabas, mas marami pang taong magkakaroon ng understanding and parang bigger awareness towards the community. Because I really believe that, of course, there's still a lot of, di ba, parang medyo marami pa rin may galit or hindi pa rin maintindihan. And syempre, di ba, ang hate kasi nanggagaling yan sa not understanding things eh. Kasi once maintindihan mo yung mga bagay-bagay, magkakaroon ka ng empathy kasi may kita mo, ay tao rin pala to. Oo, if you're broad-minded or something. And through these stories, I believe that more people will understand the plight of the people from the community because makikita nila, it's the same stories that, hetero people have. Diba? Parang cis people have. Parehong pangarap, pareho rin yung heartbreaks. Pareho lang tayo. It's just that we look different. But that's it. Doon lang natatapos yun. Pero parang unti-unti rin naman isa-isang nadidiscuss, no? Bawat ano. Kasi dati, yung kunwari, may movie tayo, boy to boy lang, ganyan, tas girl to girl, tas unti-unti na open. Totoo. Ako, sa honestly, mga stories. Happy ako na kahit nga minsan bad press pa, but importante na pag-uusapan kasi. Yeah. Ako kasi, hanggat napapag-usapan, kahit para sabi natin, nagsimula itong usapin na to dahil sa isang negatibong article or issue. Yeah. As long as there's discourse, meron taong magkakaroon ng awareness at enlightenment sa mga nangyayari. So for me, it's important. Yeah. Nice one. Pero, eto, question ko, maraming hanga kasi sa relationship niyo ni Liza. Not all, we know that sa showbiz, meron pang hindi mga makadeclare dyan o maging hindi pa vocal sa kanilang sexuality. Pero, kayo, paano nyo nakikip strong yung relationship nyo? Ano yung nag-hold sa inyo para maging strong yung relationship nyo? Ako, ang nag-hold para sa amin, honestly, more than love, is the choice that I really want to spend the rest of my life with this person. Kasi minsan si Lisa, may mga days na... seryoso na eh. May mga days na. May mga days na sobrang lalavin mo, may mga days na parang... Pero kahit asar ka, siya pa rin yung gusto mo makasama. Kasi alam mo, siya lang yung taong makakashare mo sa mga ganitong bagay. Kasi honestly, naging kami, parang lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay, siya yung gusto kong ka-share. Kasi alam ko, pag siya yung ka-share ko, sweet. ang saya-saya. Alam mo yun, parang Ilalanggam ako. lalong mas masaya, lalong mas masarap yung pagkain, pag kaming dalawa yung kumakain nun. Mas masarap ang pagkain pag kami ang kayong dalawa. Uy, gusto ko yun Hindi, di ba? Gusto Kasi, ko yun. hindi kasi kami mahilig kami Hindi mag-asawa. masarap ang pagkain pag iba kasama, no? Kasi kami, pag kumakain kami, pag sinari masarap, i-discuss namin yan. Love, tingnan mo to. Di ba? May ganito. Oo, tapos, alam mo yung mga ganyan. Or anything we do, we always discuss it. And parang lalong lumalaki, mas nagiging grand. Or kapag may problema naman kami, because we always discuss it, lalo namang lumiliit at nabibreak. And parang, the us, like,
being this strong is a result of when we have a problem, we look at the problem and we tackle it together. It's not Ice versus Liza, but So, Ice and hindi Liza nawawala. versus the problem. Oh, hindi nawawala ang communication sa inyo. Hindi. And hindi madali like, kasi ako, I'm very non-confrontational. Like, I'd rather keep it in, or if I'm feeling something, parang before talaga hindi ako sanay na ma-validate yung feelings ko. So ako mismo, ini-invalidate ko yung nararamdaman ko. Ah, talaga? Oo. Kaya parang, hindi, wala lang yan. Okay lang ako. Oh. Pero hanggang sa lumalaki, alam So mo yan? ngayon, natututo ka nang i-validate yung feelings Oo, mo? natuto ko nun. Because of her? Yeah. Because of her. And siya rin yung nag-encourage sa akin to speak up. Na parang, before kasi, parang, di ba, normal naman yan. May issue tayong mag-asawa, kunyari. Siyempre, ikaw may opinion ka, ako may opinion ako. Yeah. Dahil ayokong magalit ka, hindi ko na sabihin yung opinion ko. Hanggang sa magkakos ng resentment sa akin Pero yun. parang Kasi mali, hindi ko no? Pero mali eh. Mali yun. So parang, because of her, I learned how to not invalidate my feelings, but at the same time, say whatever it is I have to say in such a way that is not offensive. Oo. And it's parang, I'm sharing this with you because I want us to fix our problem. Oo. So parang naging ganun kami. Parang, before talaga ilang na ilang ako dyan. Which is, okay, kasi na-address. Yeah. Sa totoo lang, marami Minsan kahit nga masakit eh, kailangan mong sabihin na eh. Oo, and itong talks na to, it goes on for several days, ha? Oo. Hindi siya yung tipong, kasi before, di ba, may mga-cliche na, wag yung tatapusin ng araw, wag kayong matutulog ng galit kayo sa isa't isa. Oo. Hindi totoo yan. Hindi. No, kasi minsan pipilitin mo eh. Na, kasi ganun ako noong una eh. May ganun ako na, dapat okay tayo, di ba? Bago tayo matulog. Yeah. Itong isang to, kapag may Buti sama na lang ng wala loob, siya dito. di, alam na yan. Wala akong Okay. tinatago dyan. Oh. Kapag may sama siya ng loob, inaantok. Defense mechanism niya yun. Nakakatulog siya. So, noong una, naiirita ako. Parang, bakit kapag kailangan natin pag-usapan ito mabagay-bagay, natutulog ka? So, one time, mag-aaway kami noon. Ayun pala, ayaw rin namin sabihin yung word na nag-aaway. Oo. Nagkakaroon kami ng, we're discussing. We Oh, have a discussing. very, talagang mahabang diskusyon. Oo. So, naligo daw siya, no? Naligo. Talagang gusto niya magpa-refresh and everything para nakita ko talaga yung mga mata niya, talagang mga ganun, no? Sabi ko, sige, matulog ka na. True enough, nung hinayaan, when I gave her space to sleep and Oh my everything, God. pagkagising niya kinabukasan, she was very objective. Ah, okay. So, parang we've learned, because yun nga, parang nakita ko, okay, that's how you are, okay, sige, I'll let you be. Kasi ganun si Liza, Liza's very sensitive. Oo. She's, highly sensitive person. Ako naman kabaliktaran. I'm so dense. Okay. Sobrang dense ako. Pero since we've learned each other's quirks, alam na namin sa isa't isa na ito yung initial reaction namin when we're being confronted with certain emotions. Na ako, I tend to shut up. She tends to be loud sometimes. So, nung una, kakaasara kami because of that. Pero hanggang ngayon, parang now, kunyari, minsan nagkakaroon na kami ng mga discussion or arguments, may tataasin ng boses, alam ko na. Na hindi ko kailangang ma-hurt dahil nagtaas siya ng boses. That's just her way of letting off her steam. And then when that's her initial reaction, and then once she's Cool released down. it, then we can talk objectively. Okay. Dapat talaga intindihin yung character ng tao. Yeah. And yun talaga, kumbaga, iwasan natin yung generalization na, hindi, kasi ikaw parati kang ganito eh. No, wag. Diba? Pag-usapan niyo yung issue nyo. Pag-usapan niyo yung issue nyo. Oo. Kasi yung iba, gumi-give up na. Kung may give up, or ang tendency is, When ayaw nang i-discuss. or when they discuss it, instead of finding solutions to fix the problem, they blame the other person. Yeah. Na, hindi, kasi ganito ka eh. Ayusin mo yung ugali mo, ganito. Hindi yung issue. Pero yung nagkakaroon ng attack na sa tao. So, yung isa, defensive. True. Hanggang sa wala na. Hindi na sila magkakaayos. Oo, magandang ano yun. Thanks for sharing, Ice. Kasi it's maraming relationship na ganyan eh.
minsan tinatago, hanggang sa nagiging toxic na. Communication is the key talaga. Communicate, Diba? And understanding. active communication. Active communication. For me, kumbaga kasi, di ba may sinasabi na, or active listening. Kasi Yes. may iba na, pinakikinggan kita, pero pinakikinggan mo yung Pero sinasabi sarado niya. utak. Pinakinggan mo yung sinasabi niya because gusto mo may ibalik. Oo. Hindi yung pinapahinggan mo para intindihin at namnamin at Mm-mm. ilagay mo yung sarili mo sa Yes. shoes ng tao na yun, parang, oo nga, no. If ito Oo. yung pinagdadaan, if ito yung ginawa ko sa'yo, Mm-mm. I'd feel the same way. Mm-mm. So, yeah. Mm-mm. Diba? Oh, that's nice. Meron ka bang kasi ano na yung oras natin eh, meron ka bang gustong mga i-promote para... Yes, I have a concert on September 13 at the Music Museum. It's the second iteration of Video Hits. So now it's Video Hits OPM edition. Masaya to sobra. So sana papanoorin nyo. September 13, 8 p.m. at the Music Museum. You can get your tickets at Ticket World or you can call us at 0917-542-0303. And I think we have a rerun of our play. I just don't know when. November daw. Sometime in November, yes. And we'll be in Canada for, for Strings and Voices sometime in October. Oh, so just follow. magka-Canada ka. Yeah, We're in Canada. Yun lang. Yun So lang, just hindi pa go alam. to my socials. Please follow my Yeah. socials na lang. I'm on Facebook. It's Ice Sigara. I'm also on IG and TikTok. May TikTok ka rin? Yeah. Wow, sumasayaw ka na eh. Maliit na bagay. Maliit na bagay yung sayo kay Aiza. Anyway, guys. Ayun, sana marami kayo napulot this episode. Panoorin niyo po ang Private Time with Ara sa One News, Wednesdays, 9 p.m. ng gabi.